Imbes na umalis sa loob ng ating exclusive economic zone, isa pang barko ng China Coast Guard ang dumagdag at nanatili sa loob ng ating teritoryo. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard ang patuloy na pagmomonitor sa mga nasabing barko. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Lumayo na ang CCG 5901 o tinaguriang The Monster Ship, pero pinalitan ito ng isa pang barko ng China Coast Guard na CCG 3304. Mas malaki pa rin ang naturang barko ng CCG na may habang higit 100 metro kumpara sa 83-meter na BRP Cabrera Silang ng Philippine Coast Guard na nakabantay roon 60 nautical miles mula sa Zambales. Gayunman, nananatili pa rin sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Monster Ship. Nitong Lunes, huli itong namataan higit 101 nautical miles mula sa Zambales at mas malapit sa Bao de Masinloc ng 21 nautical miles. The mere fact na meron pa rin China Coast Guard na pumalit kay Monster Ship, isa lang ang ibig sabihin nito. The People's Republic of China blatantly violates international law at hindi talaga nila respeto ang United Nations Convention of the Law of the Sea. Sa pamamagitan ng radio challenge, sinasabi ng barko ng China na hindi nila kinikilala ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Please do not interfere with my sailing safety. Over. Sinasagot ito ng BRP Gabriela Silang. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you were a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol inside the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Giit ng PCG na mga ginagawa nilang hakbang ay upang tutulan ang ilegal na pananatili ng mga barko ng China sa EEZ ng bansa sa paraang hindi magkakaroon ng escalation ng tensyon. Wala tayong intensyon makipag-away. Gusto nating ng mapayapang pakikipag-ugnayan para paalisin ng China dito. And sa pamamagitan ng pag-inform sa kanila through radio, that's the most peaceful way, no? Mas mapayapang paraan para masabi natin sa China na hindi tayo umaayon sa pag-deploy nila ng China Coast Guard vessel dito. Sabi ng PCG, hindi lang limitado sa The Monster Ship at pumalit na barko ng China Coast Guard ang kanilang pagbabantay, kundi patuloy rin ang monitoring sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. We still have operations that we do to ensure na we are pretty much aware kung ano ang nangyayari at ang mga illegal na gawain ng China dito sa exclusive economic zone natin. Samantala, nagdaos ang Pilipinas at Amerika ng panibagong maritime cooperative activity sa bahagi ng West Philippine Sea. Isinagawa ito noong January 17 hanggang 18 na unang group sale sa pagitan ng dalawang bansa ngayong 2025. Ang mga asset na ginamit ng Pilipinas ay ang BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio, habang pinalipad din ng dalawang FA-50 fighter aircraft maging search and rescue assets. Sa panig ng Amerika, naglayag ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group, USS Princeton, USS Sterret at pinalipad ang MH-60 Seahawk helicopter, V-22 helicopter at dalawang F-18 Hornet aircraft. Iba't ibang pagsasanay ang isinagawa sa naturang MCA na nagpapalakas sa bilateral maritime cooperation ng Pilipinas at US. Ikinalugod naman ni National Security Advisor Eduardo Año ang resulta ng Octa Research Survey na 84% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa hakbang ng gobyerno pagdating sa West Philippine Sea. Sabi ni Año, salamin ito na parehong mitiin ng bawat isa na protektahan ang soberanya ng Pilipinas at integridad ng ating teritoryo. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.